sana ako kung ano talagang nangyari. Pero natabunan ito ng saya ni Aling Tessie at ang pagdiriwang nito. Agad ko naman kinuwento kay Boyet ang mga napansin ko. Walastik talaga kayo ni Aling Tessie. Iniwan niyo na nga ako sa bayan eh. Pasensya ka na, nagulat kasi kami. Hindi talaga kami makapaniwala doon sa sinabi mo. Pero, totoo nga, no? Nakakapino na nga siya. Biruin mo yun? Iniwan namin siya, nakaratay sa kama, tapos mukha na talaga siyang pumanaw eh. Galing mo yan. Ano kayong gano'n na naging okay na siya? Ganun ba kami katagal naghanap ng tulong kaya nakarecover siya agad ng ganun? Siguro nga tama si Aling Tessie na may himala talaga. Duda ako dyan eh. May kakaiba talaga dyan kay Mang Rudy. Maniwala ka sa akin. Ay, naku, Lourdes. Dito May ka. bago ka na naman pagkakaabalahan. Dito ka. Basta, hayaan mo na kayo mag-asawa na yun. Basta, Dito ka. maging masaya na lang tayo kung okay na sila, di ba? Sige na. Gusto na kayo. Huwag mo lipitin. Bakit? Hindi talaga ako mapalagay. Masama ang kutob ko sa pangyayari. Dito ka na. Masyado kasing kakaiba at masyadong weirdo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa himala. Pero sa nakita naming ugali ni Mang Rudy, parang hindi naman siguro mag-aabala ang Diyos para bigyan ng pangalawang pagkakataon ng taong ganon. Pero sino ba naman ako para husgahan ng kalooban ng Diyos? Nakakapagtaka lang talaga. Wala akong narinig mula kina Aling Tessie. Nakasarado kasi ang gate at kahit anong tawag ko ay hindi sila sumasagot. Bala ko kasi sanang kumustahin ang dalawa at gabi na nang may mangyari. Day! Day! Naiihip mo si Tantan, oh. Ay, teka nga, Tantan! Tantan, huwag ka umihi dyan! Tisoy, ilabas mo nga sa bakura para doon siya umihi. Sige po, Nay. Teka nga lang, sandali. Ako na nga lang, gabi na kasi. Baka mag-ingi pa yan si Tantan eh. Magising pa yung tatay mo. Pagod pa yun galing sa trabaho eh. Pero, Nay, parang may nangyayari kasi kay Tantan eh. Takot na takot po siya, oh. Tapos yung budot niya, nasa pagitan po ng paa niya. Ba't po kaya ganun? Huwag mo nang intindihin yan. Matulog ka na ulit, Tisoy. Ako nang bahala dyan. Tantan, halika na. Huwag kang iihi dito. Sa di ko malamang dahilan, ayaw ring umihi ni Tantan sa damuhan at nagtago pa nga ito sa paanan ko. Pati mga manok namin, hindi ko mawari kung saan sila pupwesto. Nagtakbuhan na sila sa loob ng isang malaking timba. Keep your meals warm and fresh wherever you go. Ang bahay namin nila Aling Tessie. Kaya naman tiningnan ko ang dahilan at lumapit ako sa dingding. Ay, Diyos ko! Mang Rudy? Ano ginagawa niyo? Para naman kayong ewan dyan. Bakit ba kayo nakasalit dito ay gabing-gabi na? Mang Rudy? Napaurong ako dahil nakita kong nakasilip si Mang Rudy sa pagitan ng mga hollow blocks. Tinatanong ko pa nga siya kung bakit niya ginagawa yon, pero nakangiti lang ang lalaki. Hindi siya sumasagot. Nakatitig siya sa mga alaga naming hayop. Tapos iniangat ang mukha at tumitig na naman sa akin. Manong Rudy? Bakit ba hindi kayo sumasagot? Tinatakot niyo na ako, ha? Uy, Mang Rudy, magsalita naman ho kayo. Kinilabutan talaga ako ng husto nung tiningnan niya si Tantan na puno ng galit, kahit nakangiti pa rin ang kanyang bibig. Dahan-dahan siyang umalis nang hindi inaalis ang paningin sa amin. Tumakbo ko papasok ng bahay at ginising si Boyet. Ibinalita ko sa kanya ang mga pangyayari. Pero dahil nga puyat at pagod, wala pa ito sa tamang wisyo. Yeah. Ay, Lourdes naman eh. Baka naman
nagpapahangin lang yung tao. At saka sabi mo, nakangiti, di ba? Di ba mas okay yung kaysa galit naman siya? Di mo kasi naiintindihan, Boyet eh. Nakakakilabot yung ngiti niya. Basta, kakaiba. Lourdes naman. Iwag mo na lang masyadong bigyan ng kahulugan yung ginagawa ng mga kapitbahay natin. Basta, ayoko na kasi ng gulo talaga eh. Eh, pero baka nga may gawin siya. Gagawin? Ano gagawin niya sa manok natin? Ititinola niya. Boyet naman eh. Seryoso ko. Oo. Pasensya ka na talaga, Lourdes ha. Pagod lang talaga ako eh. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan? Kailangan ko na kasi talaga matulog. At gusto ko lang ipaalala ha. Hindi ba nung huling beses na pinairal mo inis mo sa kanila? Oh, ano nangyari sa ating lahat? Eh, ayun. Naaksidente tayo. Oo na. Sige na. Gabing-gabi na eh. Kinukonsensya mo na naman ako. Hindi naman kita inaano ha. Napaalala ko lang sa iyo na kumalma ka. Basta, pag-usapan natin to bukas ha. Sige na, magpahinga muna kayo. At saka, lagi naman kita pinagkakatiwalaan, Lourdes eh. Hindi ba nag-report nga ako sa barangay? Oh, eh, ano nga palang sabi? Yung sabi, wala naman daw sila nakitang umaaligid na dayo dito. Ayun, baka umalis na daw. At saka, huwag ka na masyado mag-alala ha. Sabado bukas, wala akong pasok. Siguro, may papaayos lang ako sa bayan. Tapos, sasabay ko na rin yung pamamalengke. Tsaka, bibili ko na rin yung paborito nyo ni Tisoy. Maghahanda na lang tayo para may iba naman yung pinagkakabalan mo. Kaya, sige na. Pahinga na tayo, ha? Kinabukasan naman ay papunta na ako sa kabilang bahay. Nang maabutan ko si Mang Delphine na nakatayo sa harap ng gate namin. Bumubulong-bulong ito at parang hinahaplos pa ang bakal. Tumaas pa nga ang kilay ko nang gawin din niya ito sa gate nila Aling Tessie. Hindi naman sa pinag-iisipan kong mangkukulam si Mang Delphine. At ramdam ko naman na mabait siya. Pero hindi ko na maitatanggi na kakaiba rin ang kilos nito. Kaya naman tinanong ko na siya. Mang Delphine, tapatin niyo na nga ho ako. Ano po bang ginagawa niyo? Bakit po kayo nandito? Eh, parang awa niyo na po. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy. Lourdes, proteksyon itong ginagawa ko. Proteksyon! Huwag ka mag-alala. Proteksyon ho? Eh, proteksyon para saan? At saka, para saan ho ba yung ginagawa ninyo? Hindi ako sigurado. Basta't proteksyon ito, Lourdes. Sige na, kunin mo na ito. Kunin mo na itong langis na ito. Ano po yan? Maliit na bote? Pinagbebenta niyo po ba yan? Hindi ko ito binibenta. Para yan sa proteksyon. Oobserbahan mo ang langis, Lourdes. Ang mga salamin sa paligid at kung may iba ka naaamoy, ha? Obserbahan mo. At kapag may nalaman ka, sabihan mo kaagad ako. Sa iyo lang ako nagtitiwala. Oo, sige po. Pero gaya ng dati ay lumingon palayo ang ermitanyo at hindi sumagot sa akin. Dahan-dahan siyang umalis. Napakamot na nga lang ako sa ulo. At dahil may dala kong kutsinta na bala kong dalhin kay Aling Tessie, pinaabot ko ang bote ng langis kay Tisoy para ipasok niya sa loob ng bahay. Tisoy? Tisoy, pakilagay mo nga itong bote sa loob, ha? Oh, baka mabasag, ha? May iba akong dala, eh. Nay, saan po kayo pupunta? Isama naman po ako. Naku, wag na. Dito lang naman sa tabi. Kakamustahin ko lang si Aling Tessie. Kailangan ko kasi siyang makausap tungkol dun sa kagabi. Sige na. Ipasok mo na yan at baka mabasag pa. Opo, sige po, Nay. Lourdes. Diyos ko. Maganda umaga sa'yo. Okay? Nagulat naman ako sa'yo. Okay lang si Mama. Munti ko tuloy mahulog tong dala ko. Kumain ka na kayo. Pasensya na. Siya makausap. Pwede ko bang sabihin nyo na lumabas siya? Naku, Lourdes. Meron kasing sakit si Tessie.
Bakit naman? Yung sugat ba niya? Naku, baka na-infeksyon na yun ah. Sabi ko naman kasi sa kanya, dapat inuman na ng gamot yun eh. Teka. Sige, pumasok ka na para makausap mo siya. Ano po? Akala ko ho ba may sakit siya? Hindi. Dahil kailangan mo pala pumasok dito. Oo, sige po. Pasok na po ako ah. Ayoko sanang pumasok sa bahay nila. Hindi kasi ako mapakali sa biglang bait ni Mang Rudy. At parang may ubo ata na ewan. Hindi naman kasi siya ganon. At sa totoo lang, medyo mayabang at bastos pa nga ito. Hindi rin siya umingiti. Kabaliktaran ng mga ikinikilos niya ngayon. Hindi ko nga alam kung makakampante ako sa pagngiti-ngiti nito o kikilabutan katulad ng kagabi. Iba na rin kasi ang itsura nito kumpara sa itsura niya mula nung ilabas namin sa ospital. Mas masigla siya, pero may kakaiba talaga. Kaso hindi ko na napagtuunan ng pansin nung nakita ko ang kalagayan ni Aling Tessie pagpasok ko ng kwarto niya. Lourdes? Ano nangyari sa inyo, Aling Tessie? Biglang bumagsak yung katawan niyo ah. Sobrang sama nga talaga ng pakiramdam ko eh. Hindi nga ako makagalaw masyado. Naku, yung sugat niyo. Huwag na ho kayo masyado magkikilos. Ang hapdi nga eh. At saka, parang nadagdatin ako. Hindi ko maintindihan. Parang magbabaga yung laman ko sa loob. Pero, ginawa naman ako. Tinatrangkaso yata kayo eh. Uminom na po ba kayo ng gamot? Hindi pa nga eh. Ano ba kasi talagang nangyari sa inyo? Kahapon naman ayos na ayos kayo. Siguro dahil na rin yan sa pagod at saka sa lahat ng nangyari. Kumain na muna kayo ha para makainom ng gamot. May dala akong kutsita dito. Masakit kasi yung lalamunan ko eh. Pero salamat ha. Ganun po ba? Oo siya, sige. Magluluto na lang ho ako ng lugaw para makakain ho kayo ha. Ako na, Lourdes. Huwag ka na mag-alala.